Ito na nga, makikita na si Don Trix, Killua at Kite na nagkatitigan dahil nga pinigilan nila Killua at Kite sa pagpapatuloy ng atake ni Don Trix kay Gon. Makikita natin na talagang galit na galit itong si Killua dahil gumamit na rin siya ng pagsasakripisyo. Ito namang si Kite ay bumalik na sa dati niyang anyo. Ang kadahilan siya ay kemeraan. Ngunit paano nangyari yun? Makikita naman natin sa kanilang likuran na si Gon tila wala sa sarili at walang malay dahil nga kinuha ni Don Trix ang natitirang mga aura ni Gon sa kanyang katawan. Natiling nakatitig si Don Trix kay Kite at Killua dahil iniisip nito na itong dalawa naman ang isusunod niya. Si Jing Trix naman ay tila nakatitig at nanonood sa mga laban kung ano ang nangyayari. Para bang pinag-aaralan ng bawat kilos, lakas, talino ni Don Trix. Dito naman kay Zeno ay napasabi na lang kay Silva na iba talaga ang antas at lakas nitong si Don, na kahit sino sa kanila ay walang makakapantay sa lakas ng hari sa lugar na ito. Sagot naman ni Silva ay alam niya ito at wala na nga raw silang magagawa pa kundi ang harapin na ito. Samantala dito naman kay Sixoldi ay nakaupo ito at tila nag-iipon ng aura at may mukhang binabalak ito. Kita naman na talagang nagagalak ito sa kanyang binabalak at iniisip ano naman kaya yon, at sana naman ito ay para makatulong sa grupo ni Jing. Si Hisoka naman ay makikita natin na may galos dahil din sa ginawa nito sa paglaban kay Don Trix. At sa ngayon ay nag-iisip na lang muna ito kung ano ang kanyang gagawin para makatulong. Balik tayo kay Killua at Kite at nag-iisip sila na dalawa sila ang susugod dahil sa lakas ni Don Trix ay hindi nila kayang ito sugurin ng one-on-one. Tiwala naman si Kite sa kanyang kakayahan dahil ito ay alam niya na kasing lakas niya ang hari ng Chimera na si Meruem. Unti-unting nilalapitan ni Kite si Don Trix sa kinatatayuan nito. Pero si Don ay tila nakatayo lang ito na parang walang pakialam. Seryoso pa rin itong nakatingin sa kanyang mga kalaban na papalapit. Sa umpisa pa lang, alam na ni Don Trix na si Kite ay isang kemeraan at nag-umpisa na nga sumugod itong si Kite. Walang pag-alinlangang atake kahit na alam niya naman na sobrang lakas talaga ni Don. Ito namang si Jing ay patuloy na inaanalisa ang kakayahan ni Don Trix. Si Kite naman ay ginagamit ang bilis at nagpaikot-ikot sa paligid ni Don para makahanap ng tamang pagkakataon para makaatake dahil alam niya na hindi ito basta-basta matatamaan sa simpleng atake lamang. At kasama ito sa plano nilang dalawa ni Killua. Si Killua naman ay kikilos na din. Sabi niya kay Kite ay napakagaling na ng naisip na paraan nito para makaatake. Isang handa na nga rin itong lumaban. Ngunit dito banda kay Don Trix ay parang wala pa rin itong pakialam. Hindi nga natin ito makikitaan si Don ng pangamba o pag-alinlangan sa kanyang mga kalaban. Ito namang si Killua ay nag-uumpisa na rin sumugod. Ang kanyang Godspeed nakasipangay kay Don Trix. Pero ang laking gulat niya ay hindi man lang ito umilag at nagpatama lang ito. Bukod pa doon ay hindi nga ito man lang. Sabay sulpot naman ni Kite para patuloy ang braso ni Don Trix. Ngunit hindi nga rin ito tumalab. Sa isip ni Kite ay napakatigas talaga ng balat ito ni hindi man lang ito nasaktan. Kung matatandaan natin na sila Meruem ay kayang-kaya nilang pumutol ng katawan. Dito kay Don Trix ay hindi nga ito umubra na kahit paano pa'y kasing lakas ni Kite si Meruem. Agad namang umalis si Kite sa kanyang pwesto. Ang babalik para sumunod itong si Don Trix. At nakatitig nga agad ito kay Killua na parang wala lang. Si Killua naman ay parang may isang sorpresa para kay Don Trix. At eto na nga, napakalakas ito na nakawala si Killua. At salong-salo nga ito si Don Trix. Napakalakas sa saklaw na ginawa ni Killua na kuryente para sa atake para kay Don Trix. Talagang namahana lang si Kite sa lakas na atake na ginawa ni Killua para kay Don Trix. Panalangin ni Kite na sana ay nagawa nga ni Killua na talunin si Don Trix. Sa isip ni Killua ay sinigurado niya talaga ang atake na yun para tumama talaga sa kalaban. Talagang ibang klase ang napag-isipang plano ni Kite at Killua.
para sa napakalakas na ataking iyon. Kamangha-mangha nga ang naging paraan ng dalawa sa pagkakataong ito. Ngunit sa kutob ni Kite ay parang may mali dahil napaisip siya na napakadali namang tamaan ni Don Trix ni hindi man lang ito umilag. Balik naman tayo kay Sip na nakangiti pa nga ito dahil natutuwa siya sa ginawa ni Killua. Nasa isip din ni Silva na iba na nga ang antas ng kapangyarihan ni Killua at talagang napakalayo na nga ng narating ito. At ganun din naman ang iniisip ni Zeno. Natutuwa siya para sa apo niya dahil nga napakalaki ng pangudlad sa paggamit nito ng Nen. At kayang-kaya na nga daw ni Killua makipagsabayan sa mas malalakas na Nen user. Ngunit sa hindi inaasahan ay parang may mali at hindi magandang nangyayari. At ikinagulat nga ito ni Killua. Hindi niya alam kung paano nangyari yon. Dahil alam niya ang atake niya ay talagang sinigurado niya. At balik ulit tayo kay Don Trix. Ang ginawang pag-atake ni Killua ay hinigop lang pala ni Don Trix. Hindi na nagtataka si Jing kung ano ang nangyayari dahil paunti-unti niya na itong nalalaman kung ano talaga ang abilidad ni Don. Makikita natin ulit si Gon na parang wala pa rin ito sa sarili at walang malay. At kay Don Trix naman ay makikita natin na wala man lang itong galos at hindi man lang ito nasaktan. At hinubad na nga ni Don Trix ang kanyang balabal. Tanda ba ito na siya ay seryoso na sa laban? Makikita nga natin sa kanyang katawan ang napakaraming peklat nito. Tanda ito ng kanyang pakikipaglaban sa mas mga halimaw at malalakas na kalaban sa lugar ng Dark Continent. Ito ang nagpapatunay na talagang iba ang kanyang antas sa paggamit ng Nen at kapangyarihan. Makikita natin na talagang seryoso na siya sa pagkakataong ito. At gulat na gulat nga dito si Zeno dahil sa naramdaman niyang kakaiba ang aura na pinapalabas nito ni Don. At napasabi ito sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng kaba dahil lang sa pagpapalabas ng aura ng isang kalaban. Makikita natin na nagpapalabas ito ng negatibong purong aura. Ito na nga at kumikilos na ito para sa kanyang pag-atake. At lumikha nga ito na parang bola na gawa sa Nen. At nakatitig nga ito kay Kite at Killua na para bang sinasabi na maghanda silang dalawa sa gagawin nitong atake. At dito naman sa kabila ay nakikita natin na lumalapit si Killua kay Kite na sinasabi na mag-ingat nga ito dahil hindi nga nila alam kung anong kakayahan at kung anong kayang gawin ng bolang hawak ni Don na gawa. At ibinato niya na kung nasaan ang direksyon nandoon si Kite at Killua. Wala nang ang nagawa itong si Kite kundi ang tignan na lang ang nalalaking atake ni Don. Agad namang humarang itong si Killua para pigilan ang pag-atake para maprotektahan si Kite. Bigla na nga lang may sumuntok sa atake ni Don Trix pabalik sa kanya at tumama sa napakalaking bato at napakalakas na pagsapol ang naganap. Ang napakaliit na bola na gawa sa Nen ay napakalaking pinsala pala ang kayang gawin nito. At gulat na gulat nga itong si Killua dahil may bigla na lang sumulpot at pinigilan ang atake niyon. At tinitigan niya kung sino ba talaga ang gumawa ng pagpigil ng atake niyon. Si Don Trix naman ay napatitig na lang sa taong gumawa ng pagpigil ng atake niya. Makikita natin na walang ibang pumigil dito kundi si Gon pala. Iba na nga rin ang anyo nito. Ang pinakamataas na uri ng anyo ng pagsasakripisyo ay ginamit niya na naman. Hindi na bago ito kay Killua dahil alam niyang gagawin ito ni Gon para lang mailigtas ang lahat ng mga kaibigan niya. Ikinatuwa na rin ito ni Kite dahil nakita niyang may malay na si Gon. At handang-handa na ito ulit lumaban. Sa palagay niya ay ito na lang ang tanging paraan para matalo nila si Don Trix, ang hari ng Dark Continent. At sa isip-isip ni Gon ay ilalabas niya na ang lahat ng makakaya niya para lang matapos ang laban na ito. Sinabi niya nga kay Killua at Kite na maghanda na at haharapin nila ang pinakamalakas na nilalang sa lugar na ito. At walang iba at nag-iisang si Don Trix ang tinutukoy niya. Dahil doon ay mas lalong natuwa at nasabik si Don Trix sa mga batang ito. At
Umpisa na nga naman itong magpalabas ng nakakatakot na aura. Aura na nakakatakot, walang limitasyon. Kaya abangan natin sa susunod